Siguro po kasi yung experience, kasi nga nung pinag-usapan namin ni Jerry, di ba? Ngayon, laging pinag-uusapan yung idea ng pagiging progressive ng society, di ba, and all. Pero dun sa pag-ibig, siguro yung ilan sa, kasi karamihan ng mga pelikula ko medyo drama, di ba? So parang ngayon, gusto ko lang din sumubok ng ibang genre. So ito naman, parang nandun pa rin yung mga elements ng drama na gusto ko, pero ngayon parang gusto lang namin itakal yung idea na paano kung isang tao na sinasabi niyang woke siya, diba? Experiences love, pero ang natapat sa kanya, yung tinubok ng puso niya isang trans man. Yun. Siguro yun yung pagkakaiba, tsaka yun din yung nag-attract sa akin to accept and do the project. Happy ka, kumbaga ngayon talaga parang medyo mas, open na sa mga ganitong. Oo, kasi dapat ang i-treat natin siya katulad nga nung pinag-uusapan namin ni Neil nung nag-usap kami nila Sir Allen tungkol dun sa character niya. Yung idea ngayon na parang dapat malaman din ng audience yung kung ano yung psychology ng isang trans man. At the same time, maintindihan din nila na, di ba, kasi nga ngayon parang ang daling mag-label na ito ka, ganito ka. Pero yung ano talaga yung pinagdadaanan nila. Tapos, siyempre ang pinakamadaling entry point nun is yung love story, diba? So, mas maintindihan natin, mas madaling nilang maintindihan yung kwento kung gano'n yung entry point ng characters. Thank you, Direk. Kay Rian muna. Rian, grabe, isa ka sa pinakamasipag din na actress natin ngayon. Sunod-sunod talaga ang mga movies mo. Pero ang maganda lang, iba-iba talaga yung character. Like this one, kumbaga, you play the role na isang lesbian. And then, yun ang gagawin mo sa susunod. Dito naman, you'll be playing the role of a straight woman ba na in love sa isang trans man. Yeah. Nung nakuha mo tong script na to, itong ganito, ano naging reaction mo at the same time? Patuloy na buhay ba, Kerry? Yun. Actually po, medyo intentional naman din na sana pa iba-iba yung mga nagagawa kong projects para iba-iba din ang natututunan ko from each story. Kung sa tunay na buhay, actually hindi naman, I don't think yun yung uunahin kong pag-isipan. Parang when you fall in love, it always naman takes you by surprise, I think. So, I think it's completely possible na even if I'm straight, I identify as straight, I think I'm straight. Pero hindi malayo ding mangyari na posible din namang ma-in-love ako either sa babae or sa trans man. It's not something that you pre-plan. So, posible naman. Pero alam mo lang yung preference mo pa rin until now, would you say? Sorry? Kumbaga alam mo lang din talaga kung ano yung preference mo pa rin until now. Siguro binabase ko lang sa track record ng mga... sa track record ko so far. Okay, thank you, Lee. Kay Allen, isa ka rin sa sobrang dami na mga out of the box din ng mga characters, no? Pero hindi naman to yung una mong gaganap na na gay. I would assume is gay, di ba? Or this time trans man. Hindi naman to una. Trans man, ito una. Trans man una. Oh, yeah. So, ano naging reaction mo? Nalaman mo ba? Yung unang in-offer sa akin direct hindi ko alam kung ano yung trans man talaga. Kasi alam ko lang may lesbian. May iba. Magkaiba yun eh. So, nung nakausap ko si Neil, so, nung nakilala ko siya, sabi ko, walang pinagkaiba sa akin. So, pati yung the way na nung bata siya, sinabi niya kung paano siya, bata pa lang siya, alam niya lalaki siya. Pero babae. May may ganyan. Pero, kaya anong time na yun, parang, wala pang pinagkaiba yung trans man sa pagiging lalaki. Kataon lang, iba yung magkaiba lang yung, siyempre, may siya, o may iba lang. Pero sa physical, sa paano siya magsalita, paano yung itsura niya, so, walang pinagkaiba. So, feeling ko, hindi ako masyadong mahirapan. Siguro yung mga, kung paano yung,
paano yung mga drama scene siguro, kung paano umiyak ang babae. Siyempre, lumalabas pa rin sigurado yun sa pagiging, di ba, babae siya eh. Pero, di ba, nasa kay Direk na yun kung paano niya ano yung atake bilang trans man. Pero, para sa akin, napaka-challenging role. Kung nakausap mo si Neil, anong naging parang realization mo? Nagulat ako kasi parang yung imposible pala maging imposible, no? Di ba? Parang hindi mo maisip dati. Kasi hindi naman tayo open eh sa mga ganito. Lumaki tayo na babae, lalaki, may bakla, may lesbian. Pero yung trans man, ngayon na lang narinig yan eh. Ngayon na pinag-usapan yan eh. So, siyempre, natuwa ako dahil may mga, like siya yung presidente ng Trans Man Philippines. So, marami na. Hindi lang pala kukunti, hindi lang napag-uusapan. Pero at least, di ba? Kumbaga, kahit anong ng tao, pareho lang yan eh. Para sa akin. How was it being paired with Rian Ramos? Yeah, siyempre, proud ako na kasama ko sa Rian sa film. And first time kami magkasama. Na-break na namin yung ice dahil may guesting kami sa GMA. And of course, si Direk Adolf, yung director namin. Kaya, hindi rin namin expect na magkakaroon kami ng guesting sa Lilian Matias. Kasi, nung nag-meeting kami, parang kinabukasan lang o 2 days lang, may taping na kami pareho. So, magkapatid kami sa Lilian. Magkapatid kayo sa Lilian Matias? Magkapatid kami sa Lilian Matias. Napakaganda ng ano nyo. Di ba? Then, sorry, hindi ko natanong kay Rian. How was it naman working with Alan naman as a new leading man, of course? Ayun. Well, I'm very, very excited. Yes, nagkatrabaho na kami sa Lilian Matias. Ayan, na-plug namin 2 beses pa. But I'm really much more excited for the whole experience of this movie. Number 1, mas matagal kaming magsasama. At saka somehow, parang feeling ko magiging discovery workshop talaga yung movie na to. Kasi malayo kami sa Manila when we're going to shoot this. So feeling ko magkakaroon kami ng sariling mundo, mai-explore talaga namin yung mga character namin. And of course, he's a multi-award-winning actor. So I also think that I'm going to learn so much from this experience. Okay, thank you. Thank you po, Kim Chan. Ako na lang mag-next. Direk Adolf, tatanong ko lang kung ano yung ipapakita dito na ipapakita ba yung changes, the physical changes sa character ni Greg? Ano yung extent? At saka, ano yung mga kinonsulta mo kay Neil nung nag-uusap kayo? Siyempre, una sa lahat nung naisip namin yung concept, sabi ko nga, kailangan namin siyempre ng idea. Siyempre yung psychology ng isang trans man. Tapos, yun nga, nagpapasalamat kami kay Neil kasi nung inibita namin siya, tapos nag-usap-usap kami kasama si Rian at saka si Allen na kwento niya sa amin yung pinagdaanan niya lahat. Siguro ang importante lang for this film kasi hindi siya twist. Kasi isipin ng iba, siguro nung earlier part natin, nung mga 80s, 90s, diba, ginagawa kasing twist na, diba, ano siya, revelation. Pero itong pelikula, from the very start, alam ng audience, pag inumpisahan nila yung pelikula, na yung character ni Allen ay isang trans man. So hindi siya, kumbaga, ano yung pinagdadaanan niya everyday? Siyempre may mga gamot siyang iniinom, may routine siyang kailangan gawin, meron siyang mga bagay na siyempre tinatakan na hindi niya panhaharap. Diba? So kung ano yung psychology niya as a trans man, yun yung ipapakita. So hindi siya, kaya nga ngayon sinasabi namin sa story ko na yung character niya trans man. Pero kasi kung noon, di ba sasabihin natin may lihim siya, yung lihim na yun, ay hindi natin alam. May papakita pa rin namin. So hanggang ngayon kinakasting lang namin kung sino yung gaganap na babaeng version ni Allen. So, in the coming days, naghahanap lang kami ng medyo physically talaga kahawig para mas maganda. Pero yun siguro yun. Dahil ngayon nga, given our, diba, kung gaano ka-open yung society. So, yun yung itatakel. Paano lang. Kasi nga dahil kung unconditional lang, paano kung ang isang babae ay na-in-love sa trans. Yun, ganun. Okay. Allen, tanong ko lang din kung anong, nung nag-usap kayo ni Neil, ano yung mga unang concerns mo na tinanong sa kanya? Pa-share naman.
Siyempre yung transformation niya, no? Para siya naging totoong lalaki, no? Parang, sa tingin mo, mukha pa kasi mas brusko sa akin, eh, di ba? So, para may mga injects ng testosterone, may mga hormones ang iniinom, and kung paano i-accept nung asawa niya. Kasi may asawa siya. Siyempre, paano maaminin yun sa isang taong mahal mo na ikaw ay trans man? Pero siya, dahil nakuwento niya sa akin na matagal na sila nung asawa niya ngayon. Girlfriend sila, ganyan. So alam niya yung proseso. Alam niya yung proseso kung hindi ka mukha nung sa amin. Parang medyo mahirap, no? Sa pelikula. Kasi sa story kasi, na-in-love na ako sa kanya, na-in-love siya sa akin. Pero, paano na ma-discover trans man ako? Di ba? So, kailangan mag-make love kami para malaman niya. Di ba? Eh, paano ko di ba? Paano ko sasabihin? Yun ang mahirap ng story. Yun ang mahirap ng character ko para sa akin. Kasi, mahirap aminin sa tao mahal mo kung anong totoong pagkatao mo. So, yun yung challenge dun sa pelikula. Okay. Thank you. Ako daw, Archie. Magagalit na sila. Hello, I think kay Sir Brandon. Brandon kasi halos Kumusta, Rodel? 3 dekada yata, hindi ka namin nakikita. Masyado mo matanda yun. 3 dekada. Oh, 20 years na lang. Okay. Anyway, ang tanong ko, ano ang dahilan bakit nagbalik ka sa showbiz tapos movie producer pa? Parang lang, aksidente kasi si Sir Allen, medyo close din kami. So lagi kami nag-uusap sa Facebook, sa IG. So noong 2016, nag-vacation ako dito, pumunta ako sa bahay niya. Tapos nag-off-roading kami, ganyan. Kasi hindi ko eh. Tapos, lakas makahaba, bumili pa ako ng jeep. Oo nga eh. Tapos, yun, just every year nag-uusap kami, pag Christmas, New Year's, kumustahan sa mga bata, ganun. Tapos sabi ko sa kanya, recent na lang. Sabi ko, anong ginagawa mo? Kasi wala akong ginagawa. Sabi niya, may shoot kami sa Canada. Gusto mo, sabi ko, pwede ba ako sumali dyan? Kahit extra. Tapos, pero hindi ata natuloy yung movie, so next year, di ba? Next year. And then, nag-uusap lang kami, tapos parang available tong unconditional na project. Tapos pinitch sa akin, sabi niya, kung gusto mo, ikaw namin mag-produce doon. Sige. Ganun lang, parang accident lang. Tapos eto na, nandito na tayo, so salamat sa inyo lahat, nandito kayo. It's overwhelming for me. It's my first time. Yeah, so... Oo, nakakamiss rin. Kasi 90s pa yun eh. Ang huli kong pelikula, yung Alice Big Time, kami pa ni Soren. Ako yung main villain doon. Nakakamiss talaga. Yeah, sana ma-receive ako ng mga tao na maganda, para tuloy-tuloy. At saka supportan itong movie na to para marami pa tayong matulungan na tao. Saka mga artista, supportan natin lahat. So, yeah, yun lang. Grabe, ang dami mo na palang pera. Anyway, may participation ka ba dito sa movie or aarte ka ba dito sa pelikula? Meron din. So, I did not ask for it, pero in-offer sa akin yung role ng best friend niya. So, ang role ko bali si Liam. Best friend ko siya, tapos parang may gusto pa ako sa kanya nung babae pa siya nun. And then I support his transition all the way. Yeah, so may mga scene kami na nag-uusap kami about sa buhay niya, yung pinagdadaanan niya, mga ganun. So we'll see, hopefully ma-project ko yung role na yun na maayos. Yeah, yun lang. Excited ka kasi tagal mo na kaya. Excited, excited. Nag-iba na nga yung tsura ko. Wapo pa rin. Tagal na. Okay, thank you, Brandon. Thank you. Archie.
Hello, congratulations sa bagong project nyo. Tanong ko lang sa cast, hiramin kayo yung title, Unconditional. Kayo ba yung tipo ng tao na all mind to give when it comes to pagmamahal? Unahin natin si Jerry. Jerry! Cast lang, diba? Kilala kita. Unconditional ako. Oh. Paano? Kadaan ko lang nakikita, Direk Adol. Sa cast. Okay, fine. Rian. Ako, feeling ko hindi naman kami gagawa ng pelikula para ibigay yung sagot. Pero parang ibigay yung tanong. Yeah! Hindi kasi, kahit sa amin, kunwari kanina yun din po yung pinag-uusapan namin. Kung naniniwala ba kami na may tunay na unconditional love sa mundo. Sabi ko, magulang unconditional lang love. Pero I think, in some way pa rin, may some kind of exchange of either yung kung ano yung mapaprovide mo for a person. So, posibleng unconditional siya in some ways, as long as my needs are met in other ways. Parang ganun. So, short answer. Pag-iisip na lang natin sa In terms of jowa, ang sasabi ko. Oo nga, in terms of jowa nga, yun yung sinasabi ko, unconditional siya in some ways. Pero at saka kanya-kanya yan eh. Depende talaga dun sa mag-partner, kung ano yung naging usapan nila or pagkakaintindihan nila. Pwedeng unconditional siya in some ways. For example, kung physically siya unconditional, there are still conditions that you hold emotionally. You have to be there for me. If you're not, ba't pa tayo? Ba't pa tayo? Parang ganon. So, I think in some ways, yes. Allen? All mind to give. Sinabi ng Jerry yan eh, nag-usapan namin. Hindi, siguro, ganun din talaga yung sa akin. Depende pa rin sa jowa mo, di ba? Pag sinabi mo unconditional, ibig sabihin, masyado na kayo komportable sa isa't isa, wala na kayong tinatago sa isa't isa, alam niyo yung alam niyo yung mga secrets mo, alam niyo yung lahat ng mga weakness mo and everything, no? Pero, hindi naman everyday unconditional yung pagmamahal mo sa tao. Kahit kaibigan mo, mahal mo, hindi everyday. Paminsan-minsan, nawawala eh. So, ibig sabihin, ikaw pa rin ang makakasagot ng unconditional na yan. Yung sino nagdadala, di ba? Kung yung taong minamahal mo o minamahal ka. Paano? Ba, it's a give and take, no? Hindi siya, ang word na unconditional, hindi siya panglahatan. Parang hindi siya panglahat. Siguro, namimili lang siya ng tao. Namimili siya ng tao na ito, unconditional yung turing ko sa kanya. Hindi eh, di ba? Iba-iba. So, para sa akin, yun. Ikaw, Archie. Ikaw. Kaila Oro. Ikaw ba yung tipo ng tao na pag nagmahal eh, all mind to give? Unconditional. Hindi ko kasi palaging may reservation akong konti. Hindi ako nagkaroon ng relationship na all mind to give. Palaging merong natitira. Unfortunately, probably. Bakit? Siguro, hindi ko pa natatagpuan. Baka hindi ko na matagpuan ever. Kasi I'm too old. I mean, kaya hindi ko pa na-experience yung all out. Wala pa. Yung unconditional sa akin palagi, it's between my dogs and my cats. Yan, unconditional talaga. Yun. Ay kay Direk, uli ang pag-ibig nito. Anong tanong mo? Ano ba, Direk? Ikaw ba hindi ko ng tao na pag nagmahal ay all mind to give? Oo. Lahat binigay ko. At ang aking puri. Naibigay mo na lahat. At hindi ako nagsisisi. Dahil mahal mo. Kapag
kapag mahal mo ang isang tao, ano man ang ginawa mo, hindi mo pagsisisihan, sana mahal mo. Kapag pinagsisisihan mo, ibig sabihin, may bahagi ng pagkatao mo na hindi mo nagmamahal sa kanya. Kung may pagkakamali, pwede mo unawain dahil mahal mo, di ba? Parang ikaw, Archie. Ano? Favorite ka ni Direk Joel. Ano po yung unconditional? Ikaw ay tipo ng tao na pag nagmahal ay all mine to give. Hindi na po. Hindi na. Pero dati. Hindi na ako naniniwala that there's a word that's called unconditional. I don't. Seriously. Kasi lahat naman tayo may condition eh. Diba? Kung unconditional yan, lokohin ka, bastusin ka, nakawang ka ng pera, pagtaksilan ka, mahal mo pa rin. Hindi totoo yun. It's not true. You can love, yes. Pero sometimes, when that person you love crosses the line, then you question, is this still worth loving? Or is this still called love? Kasi kung mahal ka ng isang tao, ba't ka pagtataksilan? Diba? Bakit ka lulukuhin? Bakit ka sasaktan? Whether physically, emotionally, mentally, psychologically. Bakit ka pagnanakawan? So that's not love. So, to answer the question po, no. Yes. Sa akin, naniniwala lang ako sa unconditional love pagdating sa magulang. Kasi sa magulang, kahit anong gawin mo, di ba? Kahit yung mga masasamang tao, nakapatay, nakasakit ka, yung mga magulang yun, dyan pa rin talaga. Pero pagdating sa relationship siguro, para sa akin, I agree with what Ms. Lot said, na walang unconditional. Kasi there's always conditions. Di ba? If you hurt me, if you cross the line, edi wala na. So, well, for me, siguro, yun. Sa akin naman, well, in a relationship kasi, like for me, I am willing to love someone. Hindi lang natin nape-predict kung ano yung gagawin nilang feedback in the future. Pero para sa akin, yung pagmamahal kasi hindi naman ako naniningil, so give love. So siguro bahala na si Lord kung paano paano yung magiging condition after that, kung mamahalin ka rin ba ng taong binigyan mo ng effort, di ba? Pinag-aksayan mo ng panahon. So for me, ayun, okay naman. Give naman ako kung if I'm the one na nagmamahal. So siguro, pagkakamali niya na yun, and loss niya na yun, di ba? Ang second question ko ay para kay Allen. Siguradong pa-award din naman ito. Dahil napakahirap naman ang role ng isang trans man. So, syempre, aaralin mo lahat ng boses, pati yung kilos, lahat. So, paano mo sa palagay mo paghahanda nito, Allen? Na para maging very credible yung performance mo. Kaya dito si Direk Adolf and si Rian, sila yung ko. And of course kay Neil, kung paano yung trans man talaga, kung paano ko ipapakita sa script kung nahalata akong trans man talaga. So, siyempre may preparation din. Pero sana mo lagi, hindi masyadong sa acting eh. Kung ano pa rin yung natural, kung ano pa rin yung pag-roll ng camera, kung ano yung lalabas, doon ako lagi eh. Hindi masyadong kasado yung acting, di ba? Parang mas more on subtlety pa rin. Yung pa rin naman ng forte ko na kumbaga siguro sa shooting doon lumalabas lahat kung paano yung nabuong character. Every character naman na ginagawa ko, meron akong image na binubuo sa utak ko kung paano siya. So, kung ano yung lalabas, sana gustuhan nyo. Thank you. Okay, last question kay Direk Adolf,
Adam, hindi ka ba na-intimidate na i-direct si Joel Lamangan? Hindi. Excited ako actually kasi si Direk Joel, yung isa sa mga director na nagbigay sa akin ng break nung nagsusulat pa lang ako. Di ba Direk Pera-Pera sa Pangarap, tapos teleserye rin yung Kumuwawala Ka. So, excited ako makatrabaho si Direk ngayon bilang artista. So, maganda yung role ni Direk, so excited kami kung paano gagawin. Archie, kapag artista ako, artista. Oo. Naniniwala ako sa sinasabi ng direktor. Kasi gusto kong respetuhin ang direktor dahil naniniwala ako sa perspektiba niya tungkol doon sa gagawin ko. Pag artista ako, artista lang. Hindi ako direktor. Okay? Kasi nag-umpisa ako artista, Archie, hindi direktor. Kaya hindi mo alam. Direct, alam ko. Kasi direct, namimiss ko na gumawa ka ng liligo. Kung sa violator, ang galing-galing mo. Very credible ka as straight. Diba? Kasama na kasi diba? Very credible ka doon. Pinahanap ko yung mga projects na doon. Para sa iyo. Kumarap ko ng puchute. Thank you, Archie. Tita Mers. Magandang hapon po sa akin lahat. Gusto ko lang po tanungin si Ria Ramos, Elizabeth Lopeza, at si Lopez. Kahit lang tatlong kamay kayo, diba? Pumatong na ba kayo in real life sa isang tomboy na katulad ko? Hindi pa. Wala pang nanliligaw sa akin. Ha? Siyempre, kailangan pa rin ligawan mo. Kasi masyado yung niligawan. Hindi niyo ako niligawan. Chismis yan. Fake news. Pero ang ganda mo talaga, pang-ano talaga. Na-attack sa'yo lang yung mga lesbian. Tulad ko, na-attack na ako. Hindi ko alam kung ano yung feeling ng ligaw. Baka hindi ko lang napapansin na ligaw na pala yun. Kunwari, ito, ligaw na ba yun? Nagtaya kasi may mga pumato naman sa aking beauty queen ng mga artista. Wow! Anyway, si Elizabeth Lopeza. Tanong mo sa nanay ni Michelle D. Si Lola. Ano po, ika? Ano? Pumatol ka na ba? Hindi po. Tayo, matutulog tayo. Pero hindi kita pinatulan. Hindi ko pinatulan yung ano mo, yung nag-babantay sa'yo. Pero, Tita, ginawa niyo yun. Habang bata ako, tulog ako. Ang revelation mo, di ba, Mercy? bahay nila, Ate Guy, di ba? Ano meron sa bahay ng mami ko? Hindi ba alam, pero pumatol ka na ba, Ross? Hindi, marami akong kilalang tomboy na nagpatulan. dahil, Tita Mercy, laking tomboy ako, di ba? Naging tomboy ka? Hindi, may palaki sa akin, mga tomboy. May mga tomboy ka. May nanligaw sa'yo? Di ba isa ka doon? Hindi, isa ka sa nagpalaki sa akin, di ba? Oo. Tomboy ka. Hindi, bisexual pa. Ayun, tingnan pa. Fairness. Po. Fairness, hindi mo siya, may mga beauty queen ako, napupunta sa bahay ko, mga artista. Saka mga producer, yan mga naging shota ko. Pero, hindi ako kalibiga. Kayo, ang experience nyo, ang conditioner ba? Condition, ano nga
kondisyon nyo kung nailagay sa mga tomboy? Sino po tinatanong niyo sila? O, ano mo na si Rian? Anong kondisyon mo para mailagay sa tomboy? Sino yun? Hindi ko alam eh. Kasi kahit sa sino, hindi ko din alam masyado kung ano yung condition ko. Depende talaga yun from person to person eh. Diba? Parang pumato naman kayo sa mga makitas, lalo na dito sa showbiz. Lalo kasi, huwag na daw. tinapos na ako. Next question. Ang dami ka pa. Maganda nga po to. Direk, yung character po ba ni Ale, hawa kay Lil? Hindi po. Actually, nung nag-uusap kami ni Sir Dennis noon, sabi ko kasi, ano pa ba yung ginagagawa ni Allen? May naalala ko yung isang material na dati kong dinevelop. Tapos nung kanuwento ko sa kanya na gusto. Tapos nung dinevelop nga namin, naghanap ako online kung sino yung pwedeng reference. Kasi karamihan po nung, syempre karamihan nung nababasa ko puro sa ibang bansa. Gusto ko na yung totoong ma-interview ng makausap. Tapos yun, nakita ko yung Facebook account ni in-stock ko yung account na tinignan ko. Tapos yung nakita ko nga na president siya ng Transman Philippines. So, minessage ko siya na kung pwede namin siya makausap. Para gusto lang din po kasi namin na siyempre tama yung portrayal at mas malapit sa katotohanan. Tapos yun nga, naalala ko pala na, tapos kinuwento ko sa kanya na siya pala yung napanood ko dun sa play kasi dun si Nicoy Morales, yung kaibigan ko na artista, may play silang ginawa na parang iba-ibang mga lalaki. Tapos isang segment na tungkol sa isang trans. Siya pala yung gumanap dun. Sabi ko tama-tama. Sakto. Okay, thank you, Direk. Direk, Lil, ilang years ka ng transman, tsaka ano yung mga challenges mo these days in a transman? Nag-transition po ako at the age of 24. So, 38 ako ngayon. Sandali lang. You know, 13 years something po. And 14 years on medical transition. Siguro sa ngayon, matagal na ako on transition. Ang main concern namin is yung documents namin. So, yun yung mga main issues. Kasi dito sa Pilipinas, we cannot change our documents in gender marker legally. Kasi wala pa sa batas natin, sa Constitution ng Pilipinas. Wala tayong gender recognition law dito sa Pilipinas. So, pero nilalakad mo sa ngayon? Actually, before, we had meetings sa actually US Embassy yun. Gusto kaming tulungan mag-draft ng bill ng gender recognition law. But as an transgender advocate, mas priority namin may pasa yung SOGI bill or anti-discrimination bill kasi it runs for almost 25 years na kasama sa Congress pero hindi mapasa sa Senate. So yun muna, tayo, baby steps muna. And then after, are you in a relationship these days? Yes po, I mean to 15 years relationship. Married na rin po kami under Holy Union. Yeah. So, ako po naniniwala ako sa unconditional love. But of course, dapat po nandun pa rin yung respect and yung boundaries. Siyempre, kailangan mas mahal mo yung sarili mo. Kasi, di ba, sabi nga nila, kala ko namatay. Hindi ka makakapagmahal talaga ng tao kung hindi mo talaga mahal yung sarili mo. So, dapat mahal mo yung sarili mo para makapagbigay ka ng pagmamahal sa kapwa. Sino tatanong kanina? Si Marinel. Tapos ka na. Ayun.
Magandang hapon sa inyong lahat. Ayan. First question ko ay kay Neil. Neil, kasi pinagmamasdan kanina pa, ang layo-layo ng aurahan mo sa pagiging babae. Akala ko kanina lalaki ka talaga. Muntik mo na akong mapig. Tapos, oo, yung boses mo ba pinag-aralan mo yan? Kasi boses lalaki ka na rin. Ano po, due to hormones po. I'm on hormone replacement therapy. So yung boses po, pag once na nagtra-transition ako, when into yung medical na po, yung vocal cords din lumalaki. So, hindi naman lahat ng trans men gano'n. Depende pa rin po by genes. Kasi may mga lalaki na maliit yung boses, di ba? So may mga trans men, mga kabrad din ako na hindi na-develop talaga masyado yung boses ko. So thankful lang ako na maayos yung boses. Ay, pag-lumit yan. Di ba patawad din nyo, pero sa pananaw ko rin kasi, mas madaling magpalit ng boyfriend ang bali. Ang trans man ba, gaano kayo faithful? At kayo ba yung klase na tinatagalan ng isang karelasyon? Bakit? Yung wife ko po ngayon, siya na po yung girlfriend ko before pa ako nag-transition. So, sa mga kasabayan ko pong trans men, bihira na rin yung tumatagal. Kasi when we undergo transition, nagbabago po kami emotionally, hindi lang physically. Marami nagbabago sa katawan namin. Due to science po, magkaiba ang utak ng babae sa lalaki. So when you transition into male, after a month, nagbabago rin kami psychology, sexually. So, nagpapasalamat ako yung wife ko na siya pa rin yung kasama ko hanggang ngayon, na nasamahan niya ako dun sa journey ko na yun. Kahit na marami nagbago sa akin. Isang diretsong tanong, nangangarap ka rin ba na magkaroon ng sariling pamilya, sanggol na mula sa iyong katawan? Honestly, hindi ko po kayang magbuntis. Yun po. Kung whether nag-undergo na po ako ng bottom surgery or not. Kasi hindi naman may mga trans men po na pinili yung ganong journey. I respect that. Kaya lang po para sa akin, ang lalaki po dapat hindi nagbubuntis. So para po sa akin, hindi ko po yun pwedeng gawin. But of course, because of science, marami na pong way para magkaroon po ng sariling anak. Ayun na. At saka, nagmamahal nga tayo ng aso. I have 6 dogs. So, what more na magmamahal ka ng tao? So, regardless. May anak ka ba? Or may inaalagaan kang dogs kapalit ng isang anak? I have a daughter and I have 6 dogs. Oh, ayan. Balik yung tanong ngayon. Puntahan ko si Isabel Roquesta. Maraming salamat. The question. Kasi, alam naman nating lahat na boys kang kumilos. Di ba? Talagang yung walang keme-keme. Walang eme-eme. Buti ay hindi ka napapagkamalan at nachichismis na lesbian. Nachismis ka na ba? Hindi pa kasi uso yung social media na. Kaya hindi masyadong chismis. Tsaka, it does not necessarily follow na totoo. Kung kahit totoo ang chismis, ay pinagchichismisan. Kasi during my time, formal ba? Hindi, even if you have a relationship with another woman or man-to-man, hindi yan issue. Hindi bastusan. Hindi katulad ngayon, marami ng bashing, marami ng ganon-ganon. So, yun. Nasagot ko ba? Opo. Oh, salamat. Nasagot po ninyo. Ito kay Allen, kasi kung ang aurahan ni Allen, parang napakadaling gawing trans man. Dahil maamoy mukha niya mukhang pambabae din naman. Maganda siya. Ang babae sa yan, in fairness. Allen, bukod kay Neil, nakipag-usap ka na rin ba sa ibang mga trans man para magkaroon ka ng iba pang idea kung paano mo lalapatan ng acting yung role na gagampanan mo? So far po, si Neil pala yung nakausap ko. And wala rin akong kilalang taga-Pampanga na trans man kasi yun nga, alam ko nga dati yung lesbian.
isa lang sila eh. So, iba yung trans man. So, nung na-meet ko si Neil, parang sabi ko nga, yung members, dami nilang members eh. So, siguro, sooner or later, before shooting, pwede kong mag-meet yung iba para magkaroon ng idea kung ano yung iba-ibang nangyayari sa, kumbaga yung physically, kung paano yung, kung transition, paano, hindi pare-pareho eh. So, siguro, ako yung peg ko, para sa akin sa film si Neil, ang nakikita kong mas babagay sa role ko dito sa pelikula. Ayun, salamat po. Kay Rian. Rian, paano pinaghahandaan yung role mo na mai-inlove ka sa isang trans man? Posible ba na ikaw ay ma-inlove sa isang trans man? Paano ko pinaghahandaan? Well, siguro yung step 1 ko sa bawat role at movie or kwento is yung sincere curiosity dun sa sitwasyon ng character ko. Kunwari, ang character ko po dito ay woke daw. Woke daw siya na babae. So, ano ba ang ibig sabihin ng woke? At gaano ba ka-woke ang woke? Yun yung mga tinatanong ko sa sarili ko. Kunwari, porque ba, if you're gay or lesbian, does that mean you're already woke? Kasi kung gay ka ba, at what point ka willing ma-in-love sa babae? Diba? Or kung lesbian ka na, paano kung bigla ka na-in-love din sa lalaki? Ibig ba sabihin, hindi ka woke? Diba? So, yun yung mga curious questions that I like to ponder pag mag-isa lang ako. And, ayun, kung posible ba, I think possible naman. Tulad ng sinabi ko kanina, yung pag-ibig, hindi yun isang bagay na napaghahandaan mo yung sarili mo or hindi mo siya ine-expect. So it can take you by surprise. And for example, I'm sure marami na din akong nakausap na mga trans man. Hindi mo naman malalaman kung trans sila o hindi eh. Di ba? Pag nakausap mo, it's more of, if they reveal that to you, that's the only time you'll really know. Yeah, thank you so much. Thank you. Last ko sa producer, kay Brandon. Sir, kasi ang isang pelikulang kumita talaga ngayon ay Hello, Love Again. Pagkatapos na kumita ng Hello, Love Again, sunod-sunod na 3 pelikula naman, hindi ko nababanggitin ang Sumentlang. Paano niyo po pinaghahandaan ang pelikulang ito pagdating sa takilya? I think si Sir Dennis ang dapat sumagot dyan din. Hindi po kayo. Hindi, ako sumusuporta lang ako sa lahat ng mga desisyon ng production namin. Pero mainly, si Sir Dennis talaga yung nag-guide sa amin ngayon. Because this is my first time producing a movie. So I'm grateful na he's willing to show me everything. So I'm learning as we go. Maybe after this movie, I have more answer to you. And hopefully, I can make at least 2 more movies next year. Thank you po. Sir, Dennis? Ang pagkita ng pelikula o yung tinatawag na returnable investment is not just yung pagpapalabas sa takilya. So, bago po namin gawin ang isang pelikula, like ako, nilalatag po namin sa mga producers kung ano po yung mga ways para kumita yung pelikula. Apo. So, hindi lang po yung nakabase kami sa box office ng pelikula kasi it's just one way of getting return of investment or ROI. So, meron po tayong tinatawag na mga selling of acquisition, yung mga broadcast rights. Like, you can sell it at Netflix, you can sell it at GMA or any platform. Meron din po tayong pagpapalabas sa ibang bansa. Meron din po tayong, yung mga special screenings na tinatawag. In this case, it's a very strong LGBT stories. So hindi po lang kami nakadepend sa mga tinatawag na theatrical screening. So it's very exciting kasi naka-ano po yung mga plans namin to show it. Kasi as of this early, nakakatanggap na po kami ng support kung saan namin ipapalabas. Hindi lang po sa Pilipinas, kundi sa abroad.
So this is a very exciting journey for this film. So hindi po kami limited sa box office dahil sa totoo lang, napakahirap po ngayon to compete an independent producer sa mga big production at sa hindi lang po problema sa ano kundi sa maging sa mga theater, getting theaters, napakahirap po. It's a learning process. Pero hindi po kami sumusuko sa paggawa ng pelikula, kaming mga independent producer. Maraming salamat po. Nasagot po ng bawat isang aking katanungan. Masayang-masaya po ako. Thank you po. Thank you, Alvin. Hello, good afternoon. First kay Direk Adolf. Kasi di ba sa US, issue lagi na gusto nila dahil pag trans man or trans woman, dapat yun yung lagi na totoong trans man or trans woman na gaganap sa role. That's a dictum in Hollywood. So no offense man to Allen, if she's going to nail the role, hindi ba kayo nag-isip na mag-audition na talagang gwapong trans man to do the role? Actually, ang idea ko sa ganyan, as like kami, as an actor din, you cannot limit an actor to a certain gender or to a certain role, di ba? Kasi if you are really progressive and you encompass everything, the idea is for a person or an actor to portray any kind of role. So be it a trans man, a trans woman, it's an acting challenge for a person. So ang ibig nating sabihin, halimbawa kung ang role ay isang magnanakaw, mas magagampanan ng isang totoong magnanakaw yung role dahil totoo siyang magnanakaw versus an actor who's studying the role. So I think sana i-open din yung doors for an actor or an actress to portray a trans man or a trans woman. Kasi ayun yung challenge doon eh. I think so nung diniscuss namin kay Sir Dennis at kay Allen yung role, binanggit ko rin sa kanila yun kasi alam ko rin na yun ay isang issue na nire-raise ng karamihan ng LGBT plus actors na they have to be represented. So ang idea ko naman doon as a director is we want challenge for the straight actors as well. So if we love and we encourage inclusivity, then we allow the straight actors as well to portray them. Diba? Kasi yun yung maganda doon. There is an openness to both sectors, diba? An LGBT actor portraying a straight actor, hindi rin natin sila nililimit, diba? So it can also be the same thing for the other side. Maganda rin makita yung paano nila i-interpret. So yun yung idea ko doon, kaya hindi kami talaga na open for auditions for the LGBT. Okay. For Paolo and for Rico, on a personal level, how does it feel kung halimbawa ang girlfriend nyo, kasama nyo na ipapapag kayo sa isang trans? I think same lang sa pakiramdam ng kung ipagpalit niya ako sa lalaki. For me, it doesn't matter eh. If pinagpalit niya ako sa lalaki, sa babae, or sa trans man, yung sakit nun parehas lang. Yung sakit nun para sa akin, feeling ko parehas lang. Though, hindi ko alam, feeling ko parehas. Well, para sa akin naman, maybe wala naman about dun sa gender. I think matatanggap ko naman kasi baka merong side na hindi ako aware na nagkulang ako, pero the other one, kaya niyang punan kung ano yung mas pangangailangan ng lover ko. So sa akin, no hard feelings. Parang parehas lang na nagkaroon lang siya ng another partner, yun nga lang, other gender. Pero ako, wala akong ano doon. I mean, it's not wala akong violent reaction doon. Siguro the violent reaction is yung hindi na ako, yung para sa kanya. Pero I understand na every one of us, hindi naman talaga perfect sa isang bagay. May laking tayo, yung iba sobra naman, yung iba tama lang. So baka yung puzzle mas nabuo lang dun sa other. Pero syempre alam natin mangyari. Kaya, di ba, as much as possible, communication is very important para nagkakaintindihan kayo kung ano yung mga pagkukulang, di ba, ano yung sumusobra para maiwasan yung mga breakups na ganyan. There's actress, openly trans man, Jessica Rivera,
who is currently carrying a child biologically. How do you feel about that reality? At first, si Jessie friend ko yun. Okay, so, sa akin lang personally, I respect that. Kung ano man yung choice niya. Kasi maliban sa friend ko siya, hindi na naman bago sa akin yun. Kasi marami akong friends abroad na trans men na may partner na gay man. So talagang pinlano nila na mag-conceive siya. So nung nabalitaan ko sa kanya, although alam ko na naman talaga yun kasi for so many years plano niya na yun, hindi na ako nabigla. But of course, hindi natin matatanggal sa thinking sa trans men community na alam yun, yung bashing kasi pwede manggaling sa loob ng trans community. Kasi nga parang ngayon pa lang nakikilala ng tao yung trans man. Ngayon pa lang naiintindihan kung ano ba ibig sabihin ng trans man. Kasi so many years pag pinanganak ang babae, kilos lalaki ka lang or what, kahit pa may balbas ka or ano, thinking pa rin is lesbian ka or baka butch lesbian ka, di ba? Na masculine ka lang eh. But hindi nila alam yung mga transgender man. So ngayon, fast forward 2024, naiintindihan na kahit paano, I mean, may movie na nga. Nakagawa kami ng theater play about 5 men and ako, isang trans man. So, nandun po kayo na, di ba? So, yun. Medyo may impact yun sa trans community. But of course, ako bilang CEO and founder of Transman Pilipinas, pinapaintindi ko sa mga kabrad ko na dapat respetuhin natin. Dapat sa atin mismo, maging open-minded tayo. Kung may magbabash man kay Jessie, hindi magagaling sa organization natin yun. Final question, Director. At this day and age, kung may trans man na maliligaw sa'yo, kung may maliligaw sa akin trans man, depende sila ng nota. Kung may nota siya, at trans man siya, at kaaya-aya, bakit hindi? Ay ba, mahirap yung wala. Diba? Yun naman talaga ang pamantayan ng isang bakla. Nasasabi na naman akong totoo. Kung meron at kaaya-aya sa ugali, bakit hindi? Diba? Thank you. Okay, last two question po tayo bago tayo. Cesar Batingan. Cesar, Direct Ado or kay Sir Brandon. Sir Brandon, ano po yung future plans for this movie? Theatrical release po ba? At kung theatrical, ano po yung target ninyo sa MTRCB? Sa ngayon kasi parang ideally tapusin mo na yung film. Kasi sabi ng katulad ng sinabi kanina ni Sir Dennis is ano siya, mahirap diba magplano. So we will shoot the film and then later on we will discuss kung kailan siguro ideally yung magandang play date. And at the same time, we will also consider katulad din yung sinabi ni Sir Dennis kanina yung screening sa labas ng Pilipinas kasi nga yun, dahil yung film. For MTRCB, I think hindi naman mahihirapan. Then, kailan po start ng shoot niyo sa Siargao? Inaayos lang for this December. Shoot po ba sa mga provinces? Kumusta po? Ano po yung mga kung bakit kinoconsider ninyo? Logistics-wise, siyempre ipaplano lang siya in such a way na tuloy-tuloy yung shoot. Tapos siyempre makikipag-coordinate kami sa LGU para dun sa usual permits and all. So, parang mag-shoot ka rin naman sa Manila, kaya lang mas contained dun siyempre kasi parang lang. How about po sa security ng mga cast and the production? I think generally naman kahit nasa Manila tayo, tsaka may ano naman, it's the same thing. Siguro lang doon, baka mas okay pa doon dahil hindi sila masyado, alam mo yun, hindi ganun crowded. So, I guess yun. Pero meron namang security rin yung production. Kay Sir Brandon po, Sir, what makes you decide to, aside po dun sa nakwento niyo kanina, pero yun talagang naghikayat sa inyo na mag-produce pa po ng pelikula. Then after po nito, ano po yung plano niyo? May kasunod na po ba? May pinag-uusapan na kayo na follow-up? So ang story rin talaga, backstory niya, nagkaroon ako ng investment and then I was going to open a coffee shop and ironically,
yung role ko dito, may-ari ako ng coffee shop. Ang gulo. Parang, sabi ko, parang naglalay na. So, anyway, siyempre kung siswertein din tayo, kung kumila tayo man, bawi, i-roll nyo ko pa rin naman. So, like I said, I'm planning to do maybe at least 2 movies. Tapos, interesado rin po ako magsulat. So, meron akong isang istoryang sikreto pa. Pero we'll see. Yeah. Talagang mahal ko talaga yung pelikula. May ikaw manood ng movies, English man, Tagalog, or foreign movies. So, tapos isa pa, nag-artista rin ako nung mga 90s, you know, so parang hindi mo na maiwasan eh, yung talagang part ko na yun. So, nung nagpunta ako sa States, nagtrabaho ko doon, I end up as a mechanical design engineer sa Tesla, doon yung trabaho ko. But 6.5 years ako doon. Tapos, sabi ko, parang nababore na ako. Ayoko na ng design. It's like, I've been doing it for like 20 years, you know, 25 years. So, yun lang, naghanap ng investment. Tapos, nagkataon naman na si Sir Allen, nakausap ko, biglang nag-click. So, yun na, eto na, nandito na tayo. So, yun lang, you know, I just trust the process and we'll see where we go from here. Sir, was with you in the States, your family? Saan po naka-base? Sa States. Dati sa Bay Area kami, sa San Francisco area, tapos nag-move kami sa Austin, Texas. Sino po yung misis niya? Tsaka ilan na? Her name is Michelle McCarthy. She's Irish. She's from Dublin. Tapos may 3 kaming anak. Si Tristan, Liam, and Kaden. So, 8, 5, and 3 years old. All boys. Tapos meron ako isang daughter din. Si Priscilla. She's 22. Ang nanay niya Kapampangan. Kapampangan! It's na dahil po dito sa pag-produce ng pelikula, mas mapapadalas na dito po kayo sa Pilipinas. So I'm hoping na kung tutuloy-tuloy ito, I'll be here as needed to support the film and also to have another projects, hopefully. How about the family po? Punta rin po? Nakapunta na sila rito? Nagpunta na dati dito, yeah. Kasama ko sila Allen. I don't think we'll move here yet, pero we're planning to have a vacation this July for a month. Yeah, yun. So, but we'll see, you know. Nothing is permanent. Everything is temporary, di ba? Lahat ng gamit, mga buhay, pamilya mo. So, and then you can predict the future. So, I'll just decide when I get to those situations. So, yeah. Kung anong magpipresenta sa akin, if it's, you know, I don't know, something good, hopefully, you know. We'll see. Yeah. Thank you so much po, Sir Brandon. Nakakausap ko na po si Ms. Lian tungkol sa 2024 niya. Gusto ko pong malaman si Kuya Allen, how's your 2024? Ano po yung may tuturing niyo po sa 2024? 2024? Sobrang blessing ko. Every day is a blessing for me. Kahit anong year yan. As long as malakas tayo, nabubuhay tayo, wala tayong sakit. It's a blessing. No? In project naman, marami na akong nagawang project sa 2024. Natapos na yung abot kamay for 2 years. Tapos may gagawin akong pelikula itong Unconditional. And yun, may guesting kami na Rian sa Lian. So, yun. Yun lang. Yun ang mga blessings. And looking forward to 2025. Sana mas marami pang blessing ang dumating. And sana walang magkakasakit sa atin. Yun lang naman. Yan sa family ko. Thank you. Last question. Last question. Any regrets na naging transman ka? Ano ang mensahe mo sa mga taong hindi pa tanggap ang mga transman? Any regrets? Regrets ko wala. Kasi bata pa lang ako. Alam ko na sa sarili ko na nasa mali akong katawan. Pero that time hindi ko ma-express mabuti yung sarili ko. Kasi marami akong friends na lesbian ko. Pero hindi ako kasing saya nila. And kasing proud nila. Parang sabi ko, there's something wrong with me. Bakit mga friends ko okay naman sa kanila na tomboy sila?
Diba? Ano na sila, satisfied na sila doon. So, ayun. So, nung nalaman ko yung word na transgender, 2011, sabi ko, ay, ito ako. Mensahe mo sa mga tao hindi patanggap ang trans man? Siguro message ko na lang po is, naintindihan po natin yun kasi kanya-kanya tayo ng paniniwala. Diba? So, magkakaiba rin tayo ng mga upbringing, di ba? Kung paano tayo pinalaki ng mga magulang natin. Pero sana wag natin tanggalin sa isip natin yung respeto sa bawat klase ng tao na hindi tayo dapat i-label natin, ipabox natin mga tao na dapat ganito ka lang, ganito ka lang. So dapat yung respeto and yung siguro pagkakapwa tao, humility na hindi dapat mawala para po makita nila na ang trans man ay isang tao at dapat nakakatanggap din ng salitang respeto. And of course, ang buong LGBT community. Happy ka ba? Masaya ka ba ngayon? Sobrang happy po ako. Kasi nandito po ako and also first time na merong movie na about transgender man. Napakalaga po ito sa community namin. Salamat po.